Magandang gabi po. Trahedya sa Nueva Ecija matapos magkarambola ang tatlong sasakyan. Siyam ang patay sa malagim na aksidenteng kinasangkutan ng isang bus, fuel tanker at motorsiklo. Pahirapan po ang pagtanggal ng mga nagbanggaang sasakyan sa kalye dahilan para maging mabigat ang dali ng trapiko sa highway roon. Nakatutok live si Dante Perelio. Dante? Yes, Mel, Igan, pasado alas 11 nga kaninang umaga nang unang may alis sa kalsada yung naaksidenteng fuel tanker. Makalipas naman ang halos 2 oras ay naialis na rin yung nakasalpukan nitong bus kung saan nga siyam ang namatay at siyam na iba pa ang nasugatan. Nagkalat na pira-pirasong bahagi ng bus at oil tanker sa karsada ang bumungad sa mga taga-barangay Bantog, Muñoz, Nueva Ecija. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga pasahero. May tumilapon palabas ng bus, mayroon ding naipit. Siyam ang patay kabilang ang driver ng bus at 5 pasahero nito. Patay rin ang driver ng tanker at ang mag-asawang nakamotorsiklo na una raw nabangga ng bus. Di maitago ng mga kaanak ng mga biktima ang hinagpis dahil sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Mapantay na! Mapantay kayo. Mapantay na! Mapantay dyan. Dali lang! Ito mag-mapantay local tayo, mapantay dyan. Siyam din ang sugatan na isinugod sa iba't ibang ospital. Nakaligtas naman ang konduktor ng bus. Katatapos lang pala nila noong magrelyebo sa pagmamaneho ng driver ng bus. Basta nalaglag na lang ako bigla sa upuan, sa tinutulugan ko. Siyempre pagbangon ko nakita ang mga pasahero sa gitna. Hindi pwedeng antukin kasi mahaba na yung tulog niya tapos hindi naman po agad nagmaneho yun, nagkape pa, nag-CR. Marami pa siyang ginawa, nagbarya ng mga pasaheros, nagbilang ng mga pasaheros. Kaya sa tingin ko, yung San Jose to Muñoz, hindi antukin yun. Ang pahinante ng tanker na isinugod sa ospital, hindi gaanong makalakad sa tinamong galos at bugbog mula ulo hanggang paa. Oo, nagulat nga ako eh. Ayan na, mamatay na tayo ako nga sa driver ko eh. Mabilis yung takbo ng bus. Pero kami mabagal lang kami kargada eh. Pagising ko nga, sa baba na ako eh. Tapos nagkakagulo na sila. Sa investigasyon ng Muñoz Police, mabilis raw ang takbo ng bus habang binabagtas ang southbound lane ng Maharlika Highway, galing Tuguegarao City, papuntang Cubao, Quezon City. Tiyempo namang parating ang tanker sa northbound. Ayon sa pulisya, accident-prone area daw ang lugar, pero ito na raw ang pinakagrabing kasong naitala. As to the number of casualties, ito yung pinakagrabe. Saka yung damage to property na na-incurred ng mga sasakyang involved. Yung civil liability ng owner ng parehong sasakyan, if ever na mapatunayang mayroong pagkukulang yung driver nila, although patay na, sila ang mananagot sa civil liability. Pero as to the criminal, extinguished na yun kasi namatay na kung may kasalanan man yung driver ng Victory. Dahil parehong namatay ang driver ng bus at tanker, maaaring magsampa ng kasong sibil ang mga kaanak ng biktima para makakuha ng danyo sa operator ng bus o ng tanker. Nag-usad pagong naman ang daloy ng trapiko sa lugar dahil isang lane lang muna ang pinadadaanan. Pasado alas 9 naman ng umaga nang simulang ilipat ang 40,000 liters ng krudo at gasolina mula sa nabanggang tanker matapos itong makita ng tagas. Ito'y para di na rin magdulot ng panganib at tuluyan ng maialis sa lugar ang nabanggang tanker. Samantala, Mel, karamihan doon sa mga pasaherong isinugod sa ospital ay na-discharge na. Maliban na lamang doon sa 2 pa na kinailangang ilipat dyan sa ospital sa Cabanatuan dahil nagtamo ito na malubhang pinsala sa ulo at fracture sa balikat. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.